Ngayong episode, makikilala naman natin ang isang dating piloto ng Philippine Airlines at Cebu Pacific at ang kanyang asawa na isang flight stewardess. I retired from PAL Express actually, which is also Philippine Airlines, and prior to that I was also with Cebu Pacific also. I was flying for 35 years. My wife was a flight attendant for Cebu Pacific. She was working for 15 years. Pareho na silang retirado, pero imbis na tuluyan na mag-enjoy at magpahinga, mas pinili nilang ipagpatuloy na i-develop ang lupang minana sa kanilang pamilya. Apat kami, magkakapatid. Okay. Yung land na to kasi is very sentimental sa amin. I am continuing the legacy of my mom. Isang farm na dati ay kilala bilang Orchid Orchard, na talagang minahal at inalagaan ng kanilang ina. Glory days of the farm, when my mom was still around, this whole farm was filled with orchids. Okay, my mother was one of the pioneers ng Philippine Orchid Society, and we had all varieties of orchids. Lahat ng klase ng orchid halos meron kami. Unti-unti nila itong binago, hindi lang para mapanatili, kundi para mas mapalago pa. Added value kasi nagpa-process na rin sila ng kanilang produkto. Starting off, ito, mushroom bagoong, which of course we use our own mushrooms dito. Mushroom, ginger garlic. Ginger garlic. Sa loob ng higit kumulang na 10 hektarya, hindi lang ito basta taniman. Para itong isang buong ecosystem. May mushroom farm na hindi lang basta ani, kundi pinoproseso, binobote at ibinebenta na handa ng kainin. Mushroom chili garlic. Chili garlic naman sa mga mahilig sa maanghang. Meron kaming version ng sriracha namin. Sriracha. At dito mo makikita ang malaking papel ng kanyang asawa. Siya ang talagang nagtutulak ng development ng mga produkto. Meron rin kaming suka kinurap. Ito, gawa sa kaong to. Kaong naman. Na may galanggal. At sabi nga niya, mas gumaganda ang kita kapag napoprocess ang produkto at hindi lang basta hilaw ang ibinebenta. May silage na may regular na bumibili, may ornamental plants na high value at may landscaping services pa. Mula sa supply ng halaman hanggang sa mismong design. Pero habang iniikot namin ang farm, napansin ko, hindi lang pala ito tungkol sa kung ano ang itinatanim. Kung hindi, kung sino ang mga taong nasa likod nito. Right now, we are maintaining 19. 19 na katao na they work daily here in the farm. Sila talaga yung pinaka-treasure namin dito sa farm na pinagmamalaki namin. Dahil dito, bawat isa may kanya-kanyang papel. May nakafocus sa mushroom production at mayroon sa processing. May gumagawa ng vermicast, may naghahalo ng soil mix, at may mga naka-assign sa ornamental plants. May sarili pa silang taniman ng gulay na para rin sa pagkain ng mga tao dito. Yung mga tanim po nila dito ng mga gulay is para kung consumption na. Apo. Nagluluto-luto na lang kayo Apo. dito. Apo. At dito mo mararamdaman, hindi ka lang pala basta empleyado. Parte ka, may ambag ka, may halaga ka. At habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw kung ano talaga ang pinaka-importante sa farm na ito. Hindi pala ang mga halaman, hindi rin ang ani, at lalong hindi lang ang kita, kundi ang mga tao. Birthday ngayon ni Irene. Ayun, so 1, 2, 3! Dan. Happy birthday to you! May mga manggagawa dito na halos buong buhay na nila ang ginugol sa farm na ito. May 1 dekada na, 2 dekada at sumobra pa sa 4 na dekada. Iba matagal na dyan. Yung mga iba nasa 35 years na kayo. 40 years. Nakakatuwa po kasi para talaga silang magkakamag-anak, yung iba magkakapatid at ang turingan dito dahil grabe, 25 years. At ngayon, ang mga anak nila, pati ang mga apo, nandito na rin. Ipinagpapatuloy kung ano ang mga sinimulan ng naunang henerasyon.
At ang aking naging obserbasyon, hindi lang sila tinatrato bilang empleyado, kundi pamilya. At sa ganitong klasing samahan, nabubuo ang tiwala, respeto at malasakit. Mga bagay na hindi mo mabibili, pero siyang tunay na nagpapatakbo ng isang farm. Actually, mahirap mag-farming lalo na mag-isa. Kailangan mo talaga ng kasama. Pero kung pipili ka ng kasama, siguro yung mapagkakatiwalaan mo, tsaka yung reliable. Meron silang kusang loob na kahit wala ka, pag may nakita silang mali, they will correct it kagad. May malasakit. Tama. Oo. So, kami maswerte kami kasi lahat ng tauhan namin ganun. Hindi naman sa pagyayabang sa ibang farm, pero sigurado may inggit sila kasi lahat ng tao ko ganun. Dito mo maiintindihan na ang farm, hindi lang lupa, hindi lang sistema. Ito ay ang mga tao. Mga kamay na nagtatrabaho araw-araw. Mga pawis na hindi mo nakikita. At mga taong pinipiling manatili kahit mahirap. Sa panahon ngayon, madalas ang focus ng agrikultura ay produksyon, teknolohiya, at lalong-lalo na ang kita. Pero dito, parang mas simple ang sagot. Walang tatagal na sistema kung walang taong mag-aalaga nito. Dahil sa dulo, ang tunay na yaman ng isang bukid, hindi ang pananim, kundi ang mga magsasaka sa likod nito. Ang mga kamay, pawis, at dugong inilaan araw-araw. Umulan man o umaraw. Don't forget to like and subscribe. Gandang hapon sa inyong lahat. Ako po ay si Monty Arbis. Nandito po tayo ngayon sa Green Passion Garden sa Pangaw, Lipa City. And I'd like to welcome you, all of you, to our farm. Yung farm ay 10 hectares ang laki. May mga ibang lands na medyo hiwalay, pero ang lupa na magkakadikit, 7 hectares. Pero total of 10. Dito sa farm namin na iba-iba diverse ang naging approach namin. I guess ang majorly na ginagawa namin is ornamental plants ang focus right now, and we do also landscaping. Apart from that, marami pa kami ibang pinagkakakitaan sa farm tulad ng vermiculture. Tapos gumagawa rin kami ng mga potting mixes also, loam soil, aeroid mix, soilless mix for other people, mga plantita na mahilig rin magtanim. Other than that, we have fruit trees also na pagkakitaan namin. We have coffee here, and we have native paminta, which is one of the best pamintas you'll ever taste. Gusto namin i-feature dito sa vlog na to ay mga tauhan mismo ng farm namin. So, pakikilala namin kayo sa aming mga tauhan na iaano ko na sa kanila yung interview, the rest of the interview for every area na specialty nila. Okay, starting with Tres Miss Marias. Ophel. Ate Ophel Malata. Si Ate Opel, and then Irene Latore po. Irene, and si Ma'am Christy Malata. Ma'am Christy. Oo. Ulitin niyo, Ma'am. Christy Malata. Ayan. So, mga young ladies ang kasama natin. And sila po ang mga proud and joy po ng farm na ito na sila ang mga technical expert. May kanya-kanyang department. Okay. And speaking of, napakaganda nung halaman or puno dito sa likod namin. Anong klaseng puno ito? King Tree. King tree. Otherwise Ito siya, known as King Tree. Ashoka Saraka. Ba't Saraka napakaganda ng bulaklak? Ashoka. Meron bang added value ito? Meron tayong pwedeng i-harvest? Meron naman po, nagtatanim kami nito, market, for marketing. This land, itong land na to ay ancestral land ng mga Latore, which is my middle name. Matagal na to actually panahon pa ng say Spanish siguro. Kasi ang pinakamarami dating tanim dito talaga was coffee of which at that time doon kilalang Lipa.
dahil sa coffee. Originally was all coffee plantation to talaga. Tapos sinaluan na lang ng paminta and unti-unti na rin, at one time nawala rin yung coffee kasi they went into other things. Ayan, ito yung aming Ngayon, isa bluegrass. sa for landscaping. Yes po. Ano po meron? Bluegrass, meron kaming fragrance nandun sa dulo. Tsaka Carabao grass. Sino po madalas bumibili nito? Mga landscaper, tsaka kami ginagamit din namin sa aming landscape mismo. Golden bamboo. Golden bamboo, tsaka full bamboo, Thailand bamboo, Malaysian bamboo, lahat ng bamboo. Meron kami. Yung bamboo na kumakanta. Ay, wala dito yun. Bamboo Meron si Bamba. ng River Maya. I do not actually own the land personally, but then the land is owned by the whole family. We actually belong to a corporation. Ang corporation is Rain Shower Incorporated. But it's Rain Shower Incorporated is also under an umbrella corporation which is Arbis Group Incorporated. Lahat ng decisions that major decisions that has to be made here in the farm, it has to go to a board resolution palagi. So hindi lang ako ang nagdi-decide for the whole farm, but then along with my brothers and sisters also. My brother and my sister. I only have one sister. Since the land was primarily owned by the La Torre family, made into a single farm, which is Green Passion. Ito yung aming Kaya mo ingredients nung aming Kaya maglakad. mga arid soil. Mayroon kaming, ano ba ito, acacia leaves. Tsaka, yan, acacia leaves po ito. May perlite ito, may coco peat, madami siyang, ito yung aming perlite. So Yan. ito po ano, yung kanila Aroid soil, soilless. soilers to. Good for ornamental plants kung magpapaso sila. Yes po. Ito yung aming Sige, mga ay- vines. Sila Yan. Ganito yung mga flowers niya, oh. Ganda. Ang tawag dito ay Hoya Ariana. So ilalapit mo sa camera. Yun. Yung mga plantitos dyan, plantitas. Wala tayong bulaklak na, ano. Sigurado maraming mag-i-inquire May bulaklak Ito daw. ba yung mabango? Hoya carnosa. Hindi, ang mabango ito, wala lang bulaklak. May mensorenses na Hoya. Glory days of the farm, when my mom was still around, this whole farm was filled with orchids. Okay, my mother was one of the pioneers ng Philippine Orchid Society, and we had all varieties of orchids. Lahat ng klase ng orchid halos meron kami. My father was a pilot also for Philippine Airlines, and he used to fly international, Hawaii, tsaka Bangkok. We started collecting orchids. We had the best of both. The best of Bangkok or the best of Thailand, tsaka the best of Hawaii. Doon kami dinudumog ng tao kasi kami lang yung may mga varieties na ganun dati. Pero ngayon, napakarami na nag-orchids ngayon. But my mom was one of the pioneers talaga. Ayan. So, meron sila mga bonsais din na dito. At syempre, yung isa sa mga nagiging very popular ngayon, Yes po. Yung, bougainvillea na bonsai. tsaka grafted. Grafted. Grafted po yan. Ang ganda, oh. Yung mga ganito kalaki, magtataka kayo bakit ang dami, iba't iba yung kulay. Oh. May puti, may pink, may red. Ginagraft po siya. Grafted na ito. Itong bonsai na to, kamuning. Ito po yung kamuning. Ito po yung pinakamatanda naming bonsai. Ang ganda, oh. Established na, ang ganda Hindi na. lang namin mabuhat sa taas kasi sobrang bigat na Mabigat siya. na. Yan. Iba't ibang klaseng bougainvillea. Popcorn. Si tanglong. Popcorn. Popcorn. Popcorn or tanglong ang tawag dyan. Ang maganda, kakaiba, oh. Close up mo yung Tony. Bihira po. ang Popcorn, ganyan. ito is one of the rare bougainvillea. Yes Popcorn ang ano niya. I am continuing the legacy of my mom. Pero if you're asking for the workers, yung mga workers namin, nasa third generation na kami ng workers. Kahit yung mga ninuno nila, we're all working for us. And ngayon, yung mga, pati yung mga anak nila are all working for the farm now also. Napakagandang bulaklak. Queen tree. Saraka, Ashoka. Saraka Ashoka. Ashoka. Thailand ito. Thailand. Thailand. So, napakaganda din para sa inyong farm or sa inyong resort.
Yung vanilla namin, medyo, we are awfully new in the vanilla. But nag-umpisa na kami a year ago. Yung other people who want to go to vanilla, baka ma-discourage sila kasi yung seedling ng vanilla, yung mga 3 nodes yung haba, sometimes a meter yung haba nila. I think you could get them now for 280 pesos each. So, ang mahal. Kami, maswerte kami kasi napag-iwanan kami ng ng aking nanay or mother ng 2 vanilla mother plants that we were able to cut and to produce the seedlings of our own or cuttings of our own. Umabot sila ng between 600 to 800 cuttings, which is spread throughout the whole farm. So hopefully na pag nagbunga sila, siguro another year from now, takes them at least 2 years bago sila start blooming. Dapat umabot sila ng certain maturity. And hopefully, babalik sa amin yung time. Actually, yung time na lang ang in-invest sa amin. Hindi naman kami gumastos for the seedlings. Pero pag nagbunga sila, ang vanilla ngayon ay actually nasa 24,000 per kilo kasi mataas ang demand for vanilla being the second most expensive now na spice. So this is one of the areas ng vanilla namin. Ito ang actually this is the vanilla area 3. We have 4 areas ng vanilla dito. So dito ang ginawa namin dito since there was not much use for wala kaming pag-aanuhan ng bungan China. Kadalasan yung mga large landscaping, binobol namin yung bungan China pag kumukuha. But nagsilakihan na yung mga bungan China, wala naman kami pinagagamitan for now. So minabuti namin na patabuan muna sila ng vanilla. 4 kami, magkakapatid. Okay. So as I was saying, yung land na to kasi is very sentimental sa amin. And I don't think there would ever come a time na ibebenta namin yung lupa for something. Actually, marami na nag-propose marami na lumapit sa amin na developers. Gusto nila i-develop. Usong-uso ngayon yung mga low-cost housing. Pero dinidecline namin sila. And we would rather keep the farm and continue farming. Ang pinaka-main reason I would say is so that our workers here who has stayed with us for 3 generations, we could continue to provide for them. And they could continue their work, yung trabaho nila, hindi sila mawalan ng trabaho. And ganun na rin para sa mga magiging anak nila, para may continuity. Ayan. So, anong po tawag sa ganitong klaseng wall? Living wall. Living wall. Buhay na pader. Buhay na pader. Buhay na buhay po dahil napakaraming halaman. Assorted, Assorted. Pwede namin ibinibenta isa-isa. Sinatanggal namin. Sila po mamimili kung anong gusto nila. Mamimili. Ayan. Pero sa mga gusto mo pa-landscape, kasama na ito, yung living wall. Pwede kaming At napakaganda po nito. Kung gusto nyo sa garahe ninyo or pang-welcome ninyo sa inyong resort or sa inyong farm, meron kayong living wall. Living wall. Yan. Tapos meron kayong parang fountain sa gitna, centerpiece. Diba? Nakaka-relax. So, Ang isa pa naming madalas ginagawa dito is yung pagtatanim ng silage. Yung silage, maraming kumukuha sa amin na lakas ng demand for dati we used to grow corn for grains, then we sell to people who mixes yung mga pakain na processed na pakain sa mga baka at sa mga baboy. Pero napansin namin na yung silage is actually there's more profit in silage. sabi ni Sir kanina sa interview off-cam, umabot ng almost 2 hectares ang nakaalat for the silage. For the silage. Galing ng ginawa nila kasi yung mga corner spots na hindi nila na-utilize, tinaniman na lang nila. Pero pag collectively, abot ng almost 2 hectares din daw. Marami-rami na rin yun. Ito po ang aming frog grass. Sa mga gustong bumili, pwede kayong pumunta dito para bumili. Yan. Kompleto na. Kompleto na. Oo. So, lahat na po, lahat. So, yun yung kagandahan ng kanilang farm dahil sa sobrang lawak, ang dami nilang mga materialis dito. And of course, well-experienced sa landscaping ang kanilang team dito, team members. I retired from PAL Express actually, which is also Philippine Airlines, and
Prior to that, I was also with Cebu Pacific also. I was flying for 35 years and until nagkaroon ako ng medical condition that makes me grounded and I couldn't fly anymore. Ngayon, into farming na, comparing the life na nasa airline ka and now in the farm, ang laki ng diferensya sa stress. Wala nang pressure, wala nang schedule. Okay, although there are different kinds of pressure also dito sa farm, the pressure na kailangan mo mag-produce palagi to make the farm profitable. Pero please relax. You enjoy the fresh air and peacefulness ng being a farm, surrounded by trees and nature. Yan, so may mga mahogany rin sila dito. At least 300 trees, sir, no? 800 trees ng mahogany. So for ano pa to? Timber naman in the near future. So considered na pamana na rin ito. Pakikinabangan na ng anak niya, ng kanilang family for additional funding in the near future. Sa isa sa mga napansin ko dito sa farm nila, sir, is yung bawat sulok ng kanilang farm, dahil malawak ka, no? In total 10 hectares po, ano? Is parang mayroon silang alkansya. Kasi bawat sulok, bawat area, may mga iba't ibang crops strategically na itinanim, na yung iba hindi fast cash crop na mabilis ang kita, pero pinapahabang tumatagal, nagkakaroon ng mas magandang value. It takes, syempre nawala yung excitement palagi pag lumilipad, but then may konting adjustment that you have to do also with your life. But definitely, I do not miss waking up early in the morning. I manage my own time now. And dito, you get to sit down and taste your food, di ba? Drink your coffee, not in a way na lagi ka nagmamadali. Miss Relax, definitely Miss Relax. Kasama naman natin si Ma'am. Irene po. Si Ma'am Irene po, siya yung in charge naman sa Burmi. Burmi. Ayan, sa mga vermiculture nila. Apo. At gaano kalaki yung area nyo dito for vermiculture? Ay, ito pong areang ito at saka po doon sa likod. Yung likod na Marami yun. pa doon sa kanila. Apa. Mga around siguro 100 square meters. Bali po kung ano po ay siguro nasa ano siya, 15 na bin. 15 na beans, ito mga Apo. boxes or kanyang concrete na, no? Apa. Ayan, so marami po tayong mga viewers na marunong na sa vermiculture. Ang isa sa pinaka-basic na knowledge na kailangan yung malaman is dapat hindi nakakatakas yung mga bulate. Bulate po. Kaya concrete tank yung ginamit nila. Yes, my wife was a flight attendant for Cebu Pacific. She was working for 15 years. She was one of the, actually batch 8 siya ng Cebu Pacific. So you could consider her one of the pioneers also ng Cebu Pacific. She was in the company in the first 3 years, I would say, ng Cebu Pacific. Nung nag-uumpisa pa lang ang Cebu Pacific. So was I. Actually, doon rin ako nanggaling. Now she's retired. She's a insurance underwriter. But now, ang focus rin niya is also now into the farm. And ang project niya actually was the mycology. She's now doing the mushrooms. We have a mushroom grow house and later makikita niyo yan. Ang ano namin are oyster mushrooms, different varieties. May white kami, may pink, may brown, blue oyster, iba-ibang variety. So nakita namin yung demand for mushroom, lumalaki talaga. And yung supply namin, we have to multiply our supply to meet all the demands. So itong area na to, another 200 meters, this used to be the Phalaenopsis area ng mother ko na since wala na kami gaano masyado orchid. We assumed the area and made it into our extension grow house. Convert na into So mamaya makikita mushroom. niyo yung main grow house namin. Ito lang yung magiging extension. But we will use yung typical na nakikita natin sa mga ibang videos na tali-tali lang na. Kaya mas So, mataas ang kisame mo rin dito. Yes. Mas mataas Tsaka ang roof, para makita rin namin sa ibang tao na yung simplified way of growing mushrooms. Rather than using trays, may trays naman kami, pwede namin gamitin pag patupatungin. But we want to show them na to make a simpler
grow house, this is Tsaka- what you do. Tsaka mas malaki yung magiging production ninyo. So, Yes. so i-adapt nyo na yung mga existing technology for mushroom growing. no? Yes. Kasama naman natin ngayon ang kanilang technology expert pagdating sa mushroom, si Ma'am Lina. Ayan, bati muna kayo, Ma'am Lina. Magandang hapon po. Ayan. Yung mga kaibigan nyo, kamag-anak sa probinsya, sa mga probinsya nyo. Dito po sa Dito talaga. Opo. Mga Dito po sa kamag-anak. Batangas. Mga kamag-anak sa ibang bansa, meron? Kapatid po Ayun, saan pong bansa? sa Dubai ay Saudi? Saudi po. Ayun, so keep safe po. Ano pong pangalan ng kapatid nyo? Lorna Sarsuela po. Ma'am Lorna Sarsuela, ingat po kayo. May God always protect you po, lalong-lalo na ngayon sa mga nangyayari sa Middle East. Ayan, so nandito naman tayo ngayon sa kanilang facility. So another added value, another revenue making sa kanilang farm. Yun po talaga yung napaka-inspiring dito sa kanilang farm dahil multiple po ang kanilang kinikita. Kaya namamanage nila yung meron silang 19 na team members na talagang sabi nga ni Sir, ang kanilang treasure sa farm, hindi yung kanilang mga tanim, kundi yung kanilang mga kasamahan sa trabaho dito, ang kanilang mga team member kung tawagin. At si Ma'am Lina, ilang taon na kayo dito? 58 po. 58 years na daw po siya. 25 po. Yeah, 58 years old. 25 years na siya years na po. dito. Ayan. So, ito ang kanyang produkto. Napakasarap. Pwede na ba itong kagatin? O lulutuin muna? Lulutuin ko po. Ayan. Sa ngayon, ang kanilang operation, mga 15 kilos per day ang kanilang naha-harvest. Kasi mga ilang months pa or years na ba itong nasimulan, itong bagong project nila dito sa farm? Nagsimula po ito nung June 2025 po. Last year lang. Opo. So talagang baby department pa ito. Kaya ang kanilang production is 15 kilos per day. Hindi na masama sa after less than a year pa lang, no? Parang 6 to 8 months pa lang ito at may production na sila. Balik tanawin natin, ma'am, ano ba yung mga memories nyo, no? Naalala nyo na yung mother pa ni Sir, yung inyong katrabaho dito sa farm noon? Personality-wise ni ma'am, baka maikwento mo ng konti. Naalala ko po yung nung pagka po siya ay nauwi dito. Mhm. Ano po yun, yung hinahanap po niya yung yung nagtatanim diyan sa laboratory at tinitingnan po niya yung mga maraming Phalaenopsis diyan na compat, yung mga seedlings po, na namumulaklak, siya po tuwan-tuwa. Palagi pong tinatanong niya pag dadating siya. May buhay ba tayo? Ayun. Kasi napakaselan talaga ng Opo. orchids, ano? So, Opo. pero isa daw po kayo sa pinakamalaking orchids farm noon. Opo, marami po. Ay, wala May mga tayong- coach. Pakita mo ngayon coach sa likod. Ikot mo. Ikot mo, bilis ayun. Kamay kayo mga coach. Ayan. Yeah, si Ma'am Lina po kasi talaga siya yung expert dito, mahiyain, naba-blackout ata. At kaya may mga coach dun sa likod nga. Dahil nakakatuwa po kasi para talaga silang magkakamag-anak, yung iba magkakapatid at ang turingan dito dahil grabe 25 years. Sino yung pinakamatagal na dito? More than Si Ate Christy po. si Ate Christy kanina, ilang taon na siya? Opo. Ate Opel. Ate Belen. Ilang years na sila, si Ate Christy? 60 na po yan. 60 years old na po. Ilang taon na yung years dito sa farm? 40 years na. Yan. Mamaya magme-merienda daw, papakita natin. At hindi makakatakas yung mga mahiyain dito, bibidyohan natin sila. Ayan. So maraming salamat po at nakikita naman nila yung mga cutaways ng ating mga operation kanina sa pag-mushroom at marami na po tayong nagawang episode tungkol sa pagma-mushroom. Pero kung gusto nyo pong matuto, dumalaw po kayo sa kanilang farm dito. Opo. Ayan. Thank you, ma'am. Thank you po. Ako, once a week, sometimes twice a week, sometimes 2 nights, sometimes overnight lang. But definitely, I come every week para to make sure na nagagawa lahat ng kailangan gawin din also. As their general manager here, and also being having experience a corporate life,
naniniwala ako na pag hindi dapat na micromanaging Dapat hindi mo naman na micromanage yung mga tao. Rather than that, dapat ang ginagawa mo is performance-based na lang. So magbaba ka ng utos, dapat magawa yung utos. So you give them time na gawin nila. Okay? So hindi mo na kailangan bantayan sila. At saka yung mga tao naman dito, alam nila yung ginagawa nila Actually, mas maalam pa nga sila kaysa sa akin Di ba? So, all I need to do is just to make sure that it is done on schedule. Tapos minimum. So dito may another This is area. This is our black pepper Oh. plantation. So nag-uumpisa pa lang, lumaki. Oo, ang ginamit namin dito is yung native black pepper that we got from the native Mangyans of Mindoro. Oh, wow. Ito, dito Oo, meron kasi- na may bunga, sir, dito. Oo. Pwede mong tikman yan, sir. Tikman mo kung gano'ng kabangis yan. Ayan, instant Tony, liga. Close-upan mo dito sa kabila. Ayan. Ito, natuyo na sa araw. Oo, yan. Ito yun. Natuyo na. Ito is ang binhi galing sa mga Mangyan sa Mindoro. Sa Mindoro. Right now, we are maintaining 19. 19 na katao na they work daily here in the farm. And iba matagal na dyan. Yung mga iba nasa 35 years na kayo. 40 years. So, mamaya makikilala nyo sila isa-isa. And I think sila talaga yung pinaka-treasure namin dito sa farm na pinagmamalaki namin. Nakita nga namin yung mga vlog nyo nung mga ibang vlog ninyo na ginawa. Nakita namin ang lalaki ng farm na fini-feature nila. Ano pa bang mapagmamalaki namin sa vlog na to? Sabi ko, I think ang the best talaga is yung mga tao talaga i-highlight natin yung mga tao. Actually, mahirap mag-farming lalo na mag-isa. Kailangan mo talaga ng kasama. Pero kung pipili ka ng kasama, siguro iba yung mapagkakatiwalaan mo at saka yung reliable. Meron silang kusang loob na kahit wala ka, pag may nakita silang mali, they will correct it kaagad. May malasakit. Tama. Oo. So, kami maswerte kami kasi lahat ng tauhan namin ganun. Hindi naman sa pagyayabang sa ibang farm, pero sigurado may ingit sila kasi lahat ng tao ko ganun. Sabi nga ni Dan Fernandez ng AirAsia, take care of your people and your people will take care of you. Pero ako, I do not even apply that. Ako, fairness lang. Okay? I think the people they've known me since I was a kid and they've known me to be a fair person. Yung treatment ko sa kanila, fair lang rin. At what I could do, I will do for them and much more if I can. Diba? Kung ano mga magagawa ko for them na And tapos, it also comes natural also kasi karamihan sa kanila, kamag-anak ko rin So, di ba, naturalmente na kung may pangailangan sila na so, give and take lang rin talaga Masaya mga namin dito, mga Christmas party namin dito, mga may mga annual rin kami, may mga annual outing rin yung mga tao namin na magkakasama. Mamaya makikita nyo pag nagmerienda tayo kung gaano kasaya. Makikita nyo yung daming tao nagsalo-salo. Birthday ngayon ni Irene. Ayun, so 1, 2, 3! Dan. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Fireworks! Shoo! Happy birthday po! Blow the candle. More power na lang po, more blessings sa inyo. At maraming salamat po sir sa pagtanggap sa amin dito and in behalf of the Agri sa Agri family at viewers ng Agri sa Agri na 976,000 followers, happy birthday po sa inyo and more power, more blessings and more birthdays to come and siyempre strong and fit and healthy. Ayan. Siksik, liglig. Happy birthday uli. Kain na na. Salamat po. Boss, salamat po. Sige po. Maganda kumain. So, yung cordon bleu. Ang tawag dito, ribosado. Ako, yan sinulat sa barangay, dapat ipagbawal yan. I want to thank
especially, well, of course, yung mga tao namin, my mother, who God bless her in heaven, and my siblings also for the support dito sa farm that they believe in my vision of how the farm should be. Another person I would like to thank, or other people that I'd like to thank, is yung Department of Agriculture. Okay, I would like to make a special mention ng DA ng Lipa, particularly, lalo na yung City Agriculture, lalo na yung Research Department ng Department of Agriculture dito. Napakalaking tulong na bibigay nila sa amin talaga. So, susubukan natin ngayon si Sir. Isa-isahin yung mga pangalan nila. 19 o ilan ba Okay. sila ngayon dito? Isa-isahin mo, Sir. Pangalan. Okay. Taas ang kamay, bawat tawag. Irene, Lina, Linda, Belen L, Belen A, Tama. Ate Christy, Ayun, no? Elsie, Ayun. Ophel, Oh. Roxanne, Ayan. Andel, Echoy, Dalawang ito eh. Darius, Darius. Jomart, Ayun, no? Kuya Bal, at Ibet. Oh, palakpakan nyo naman. Grabe, oh. So, may humabol pa, Sir. Yan, dalawa. Yung sama yung kapre. Dito. Okay. Yung kapre. Ay, liga dito. Sige, Sir. Liga. Sige. Si Eye, Aha. tsaka si Otok. Si Otto yung pinakamaliit dito. Grabe, no? So talagang sa base po sa interview ni Sir, talagang sabi niya nga, naantig po yung puso ko, Sir, nang sinabi niya na ang treasure dito ay hindi yung mga pananim, ang treasure dito yung kanyang mga team members, mga tauhan. So, hindi po nang bobola si Sir dahil sinampulan na kayo, inisa-isa yung mga pangalan. So, talagang kabisado ang mga pangalan. Gusto mo po... pati mga anak, sabihin ko. Oh, yun. Pabalik po tayo sa Pasko para makita natin isa-isa magmamano yung mga apo. At yan po, no? So, hindi lang po model farm ng ating nakita ngayon na talagang very inspiring dahil iba't ibang corner ng kanilang farm, 10 hectares in totality, may value po lahat bawat sulok, may strategically na tinaniman na parang alkansya lang, merong cash crop na mabilisan, meron namang pangmatagalan, pang long term, pwedeng pamana. At syempre naman, ang isa pang model talaga na dapat nating sundan is yung pagmamahal sa mga tauhan. Hindi nga tauhan ang tawag ni Sir, pamilya. Pamilya na tumagal ng 25 years. Ang pinaka matagal dito, Sir, ilang years na? Taas ang kamay yung 42 years na dito. Ayun, 42 years na. Grabe. Ayan. Ayun, 45. 35 years, grabe. So, any parting words, Sir? Mga inspiring Para sa mga gusto mag-farming, ang lagi nyo aalalahanin, ang uunahin yung alagaan ay yung mga tauhan ninyo. Ayan. Okay. Oh. And secondly, nakita nyo yung lawak ng aming farm, tsaka kung gaano ka-diverse ang aming mga ginagawa dito. If anything captures your attention or captures your interest na gusto ninyong gawin also in your farm, you are welcome to come to Green Passion. And ang exchange ng ideas dito, ang exchange ng information is free. Ayan. So, welcome na welcome daw kayo. Open ang gate ni Sir. Pwede rin po kayong mamitas, mag-uwi. Hindi naman. Pero, pwede pumitas at dumampot, pero magbabayad po kayo paglabas. Another inspiring episode, very full of wisdom. Siyempre, sino mag-aakala na isang piloto at siyempre flight steward. Hindi po na isama si Ma'am. Sa susunod siguro kung may part 2 tayo. Talagang nakaka-inspire din na meron silang retirement home, meron silang retirement business. Hindi maiinip si Sir, 35 years in service. Ang mga ganitong klaseng tao ay talagang hindi basta-basta mapapapirme sa isang sulok lang at hihiga-higa. Kailangan may bubuting-tingin at ngayon ay masaya siya dito sa kanyang farm at sa kanyang pamilya na naghihintay. 19 years finally, mag-i-stay put na rin, full-time farmer na ang isang piloto ngayon. Yes. So, agree po ba kayo sa agree? Agree sa agree! So, approve! At kaway tayo doon sa taas. Kaway!
Don't forget to like and subscribe.